Over the past few sermons natin, nakita po natin na si Jesus po ay tinitest ng mga religious leaders. Iba't ibang klaseng religious leaders yung pumunta sa kanya upang itest siya. Yung mga Pharisees, yung mga scribes, yung Sadducees, pati yung mga Herodians, pumunta sa kanya upang itest siya. At nakita naman natin na tulad ng isang lamb o kordero na iaalay, si Jesus tinitest. Sa culture po nila, kapag iaalay po ang isang kordero o yung lamb, tinitest po yun kung yun ay may blemishes o defect, tinitest yun. Kailangan walang defect yun. Kailangan perfect. Kailangan wala pong defect yun. Kailangan spotless. Perfect, bago i-offer. So si Jesus, gano'n na nangyari sa kanya. Tandaan po natin, nandito na tayo sa Holy Week. Nasa still Tuesday pa rin to, maraming kaganapan doon sa araw ng Tuesday, So, patuloy yung inspection kay Jesus bilang kordero or bilang sacrificial lamb, At last week ay natutunan po natin na yung katotohanan nagmumula lamang sa Diyos. At ipinahayag yun ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ. Yung katotohanan ay pinahayag ng Diyos sa tao sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sapagkat si Jesus Christ, siya yung salita. Nagkatawang tao ang katotohanan upang maranasan natin ito ng personal. At upang malaman natin na ang tanging way para makatakas sa paparating na puot ng Diyos ay si Jesus. Tignan naman natin today, ano ba talaga? Ano ba talaga ang kailangan natin sa ating buhay? Struggle tayo, nag-struggle tayo, ang tao struggle kasi hindi niya alam ano ba talaga ang kailangan natin sa ating buhay. So ang text po natin ay mula sa Mark chapter 12 verse 38 to 44. So ito po yung last verse ng Mark 12, Next week sa Mark chapter 13 na tayo. So malayo lang, malapit na natin matapos yung book of Mark. At ang title ng ating sermon today is God is all we need. God is all we need. Ang Diyos lang ang kailangan natin. Ang Diyos sapat na. So tingnan natin, alamin natin ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Verse 38, anong sabi? And in his teaching, Tuesday pa rin ito, he was saying, beware of the scribes who want to walk around in long robes and want respectful greetings in the market places. So marami po tayong makikita rito, lalo na yung iba sa inyo na galing sa ibang mga church. Makikita po natin yung mga wrong practice ng ibang mga evangelical church, Yung sinasabing perfect in the way, Pero makikita natin na sinusunod po natin kung ano ang sinasabi ng Scripture. Okay. So, ang kausap po ni Jesus dito ay general crowd na. General crowd. Matatandaan natin, last time, kausap ni Jesus yung scriba, Scribe. Ano yung scribe? Sino sila? Mga law specialist, Sila yung mga law specialist, parang mga abogado to sa panahon natin. Sabi ni Jesus, beware. Gumamit siya ng word na beware.
which is to watch carefully. No? Beware to watch carefully. So sinasabi ni Jesus na yung ganitong mga klaseng tao ang dapat bantayan ng mga tao. No? Beware, sabi niya, bantayan yung maigi ang mga yan. No? At dito sa passage na ito, meron 5 klaseng behavior ang tinutukoy ni Jesus. No? Hanggang verse 40, meron 5 klaseng behaviors na taliwas sa kalooban ng Diyos. At lahat yun ay bunga ng pride. No? Kasi ito kasi mga Jewish leaders na to at mga religious leaders, ang gusto nito mga to, public praises lang. Mga papuri sa publiko. Papuri ng mga tao. Ganun ang gusto nila, yun ang purpose, yun ang aim nila. Gusto nila yung tuwan-tuwa sila kapag pinupuri sila ng mga tao. No? So unang-una sabi, who wants to walk around in long robes, no? Ito yung unang-una. No, ito ay isang special identifying garments, no? Gaya ng suot ng mga priest and temple official. So sabi, gustong-gusto raw nila yung naglalakad ng naka-white robes, no? Mapansin natin. Kaya pag suot nila yung ganito sa public, ibig sabihin, nagtatawag sila ng atensyon. No? Bakit tayo nagdadamit ng maganda? No? To call attention. Diba? Kaya tayo susuot ng maganda kasi to call attention. Para matawag yung pansin ng iba. No? Ano man ang isuot mo, no? Na kakaiba. Kaya ka nagsuot yan kasi gusto mong tawagin yung atensyon ng iba. No, yung mga nagsusuot ng mga miniskirt, yung mga shorts na napaka-iksi. Bakit sino nagsusuot niya? No, para tumawag ng atensyon. Yun yun, no? Yun ang katotohanan. Tapos pag pinansin, no, papansinin ngayon, sasabihin nila, bastos mo naman. Bastos, nagsuot ka ng ganyan. Kung hindi ka nagsuot niyan, hindi ka titignan. No? Kunyari pa sila, bastos mo na, pero gusto nila yun. Kasi, napansin sila. Ganito rin itong mga Pharisees na to. Itong mga pari nito. No? Nagsusuot sila ng long robe, sabi, para pansinin sila, para tumawag ng atensyon. So, sa panahon natin, ginagawa pa rin ito. No, ginagawa, sino nakikita natin nagsusuot ng mga long robe? Mga pare, ano? Di ba yung mga pare? Pag nagsuot yan, siyempre gusto nila, kakaiba sila, tapos mga nakagano'n niya, akala mo, talagang hindi nagkakasala. No? Sino pa? So, kahit evangelical church, ginagawa ito, yun ang nakakalungkot. No? Sa kabila ng mga passages na ito, ginagawa pa rin ito ng mga evangelical church. Nagsusuot yan sila ng mga puti na para mga pare. Tapos may mga sinasakbit pa sila. Hindi ko alam kung anong tawag, no? Dito na parang scarf, no? Pag malamig. Ang sinusuot ito, ginagawa rin ito. No? Bakit nila ginagawa yon? Yun ang tanong. Bakit? Kasi gusto nilang pantawag pansin yun. Pag pumasok ka sa loob ng church, nakasuot sila ng gano'n, alam mo ka, ay, ito yung pastor. Ito yung pare. Ito yung leader ng church. No? Distinguishing clothes. No? Isa yun sa mga sinasabi ni Jesus, bantayan nyo yan. No? Bantayan nyo. Gusto kasi ng mga tao na ito, maging kakaiba sila. No? Sa mga members. Maging kakaiba sila sa mga members. So, para makita ng damit nila. ID yun eh. Identification. Pangalawa, ano sabi? And want respectful greetings in the marketplaces.
No, hindi sila kontento na makita lang sila. Gusto nila ma-acknowledge din yun. No? Parang tayo, no, magsusot tayo ng magandang damit. No? Kapag binato, yung ganda ng suot mo ngayon, tuwan-tuwa ka na. Binato, yung ganda ng suot mo. Si JM, ganda ng forma. JM, taas yung ulo. No? Ganun lang, totoo yun, no? Kaya tayo nagsusuot ng damit, gusto natin mapansin. No? Gusto natin yung acknowledgement. No? Sila, itong mga religious leaders na to, gusto nila pag nakita sila, naglalakad sila sa, ano ba meron sa marketplace, sa palengke? Matao, no? Maraming tao, kaya doon sila pumupunta. Alam ka naman pumunta sa cemetery yan. Magbibigay sila ng gano'n, sa cemetery yung pupunta. Hindi. Magbibigay sila ng gano'n, doon sila pupunta. So, kung may mall nga, noong panahon nila, baka sa mall pumunta to eh. Mas maraming tao. Pupunta yan sa palengke, marketplace. Ang gusto nila, lalapit sa kanila yung mga tao, no? Rabay, no? Hawakan, ay wala pala, hindi pala uso yung press sa kanila. Kakamayan sila, kahalikan yung kamay nila, no? Master, no? Yung iba gusto pa father, no? Yung mga pare, gusto nila tawag sila father, no? O di mo blasphemy yung isa lang ang father natin, no? Kaya gusto nila kasi nakikiliti yung tenga nila, no? Pagka rabay, father, no? Master, tuwa sila. Talagang proud na proud sila, nakatakas ang loob. Yun ang gusto nila eh. No? Yung iba, sa panahon natin ngayon, hindi lang yun. No? Hindi lang master, rabbi, no? Father. No? Hindi sa panahon natin, ano yung mga gusto tawag sa mga evangelical church. No? Yung iba gusto, tinatawag sila bishop, reverend, doctor. Yan mga gusto ng mga mga church leaders ngayon, no? Yung iba pinagdudugtong pa yan, matindi. Doctor, pastor, reverend, pangalan, ang haba, o kaya hindi ka nakakasya sa papel eh. Pag sinulat mo. Doctor, pastor, reverend, Fernando, ang haba. Gustong-gusto nila yan. O kaya nga, isulat niyo yan dyan, hindi ako papayag kapag nilagay dyan, pastor na. Kailangan, doctor, reverend, pastor. No, nakagalungkot, no? Na kitang-kita natin sa scripture, yung ginagawa ng ibang sinasabi nila, kinukonsider nila sila yung mga born again. No? Kasi, kapag naglagay ka ng title sa unahan, hindi yung kinukonsider na humility. That is pride. Pinagyayabang mo na doktor ka. Pinagyayabang mo na reverend ka. Hindi mo pwedeng tawagin ka na lang pastor. Kailangan mo ilagay doctor, reverend, pastor. Kung meron pa pwede idadagdag. Na? Ayaw ng Lord yung gano'n. Gusto ng Lord yung papakumbaba. Lalo na sa mga lingkod niya. Ha? Ako nga, minsan pag tinatawag akong bro, nagkakamali sila kasi sanay na sila, tawagin ako bro. Ay, pastor pa siya, okay lang yun. That is title. Ha? Sabi ko, sa langit, hindi mo lang patawagin ng Diyos na pastor. Pangalan ko lang kung ano yung pangalan ko. No, kahit di mo tawagin ng pastor, okay lang yan. No, kasi nga ang tao, ano yan eh, mga worshiper yan. No? Talagang tatawagin ka lang gano'n para hindi ako nakikiliti yung tenga ko kung tinatawag akong pastor. Ang normal lang sa akin yun. No? So, sabi sa verse, nakadalawa na tayo, no? Pangatlo. Ito yung example natin ng long white robes, no? Nakita niyo yun, yung may arrow. Ganyan yan, no? Pag naglalakad sila sa palengke. No? Puting-puti. Anong symbol ng white? Purity. Sino sabi ng clean? Pag white, clean kailangan pag sinuot mo clean, no? Pero ang meaning ng white, purity. No? Kaya white nilosuot nila kasi ako'y pure. No? Naglalakad sila sa palengke.
ikaw suot mo itim, ano pa, satanic ka. Kasi itim, no? Ganun, no? Ganyan sila noong panahon ni Jesus. No? Kaya, hindi nyo napansin sa pag-aaral natin sa Book of Mark, sino palagi tinitira ni Jesus? Itong mga religious leaders, no? Kasi sila yung mga religious leaders na dapat magdala sa tao sa katotohanan, pero sila ang dinadala nila yung tao sa kamalian. Kaya sila yung pinagtutuunan ng pansin ni Jesus. Religious leaders kayo eh. No? Verse 39. And best seats, no, in the synagogues. Yung synagogues, yun yung parang simbahan, no, na katumbas natin. Diyan sila nagtitipon para sumamba sa Diyos. No? Nauso yan, no, kasi yung temple nila nasa Jerusalem. Ngayon, kung hindi ka taga Jerusalem, taga probinsya ka, Galilee, maraming probinsya dyan, meron sila mga synagogue dyan. Diyan sila nagtitipon. No? So sabi, and best seats in the synagogues and places of honors at banquets, no? Sabi ganyan. Best seats, no? Yung pinakamagandang upuan. Seats of honor. No? Special na upuan na nakabukod sa congregation at sa mga okasyon. No? Kasi pag naalala ko itong sermon na ito, meron akong church na napipicture sa aking isipan, no? Na pinanggalingan ko rin. No? Ganito, na merong upuan sa harap, doon nakaupo yung mga speaker, yung pastor, yung mga worship, basta may mga nakaupo doon sa harapan. No? Hanggang ngayon, pinapractice yan. Nakahiwalay sila sa congregation. So pinapakita nila, ito kami sa inyo. Kaya nakahiwalay kami ng upuan. Kaya nga itong upuan na ito, minsan ayaw mo uupo dyan. Baka sabihin nyo, umihiwalay ako, no? Kasi nakahiwalay siya, nakabukod, no? Upuan ni Ahmed yan, eh. No? Hindi aking upuan yan, kaya Ahmed yan. Minsan kay Sis Mariana, kay Chloe, mga nagigitara. Umuupo lang ako kasi mahangin dyan, nakatapat sa aircon. Yun lang ang purpose ko. Pero hindi yan upuan ng special na tao. Di ko sinasabing hindi kayo special. Mga nagigitara. Sabihin, hindi natin sinadya yan. Kasi yan lang ang nakatagilid na upuan. Napansin nyo ba? So, itong mga evangelical church ito, mayroon talaga silang upuan. Sa likod, bawa, ito yung pulpit. May mga upuan sila dyan, no? Mga panauhin, tanda nga, mga special people. So, yun yung tinutukoy ni Jesus dito. No? Special seats. Ano ang purpose nito? Para ma-identify ulit sila. No? For identification. Yung naglalagay ng susot, yung mga sinusuot ng pare, yung may puti dito, bakit kayo nagsusuot niyan? For identification. Para masabi na ikaw ay religious leader. No, lahat yan, identification lang. No, ayun mo, bigat. Tapos sasabihin nila, I am servant of God. No? Di ba sabi ni James, ni Santiago sa chapter 2 ng Book of James, dapat walang pagtatagi. We are all servants of Christ. Ang ilan na ito, pangatlo, no? Ito ba ito? Pang-apat. Alimutan ko yung bilang. Ayan yung sample ng sinagogue. Kaya lang, gunaw na itong sinagogue na ito. No? Ganyan yung tsura, no? Tignan mo sa likod, may mga upuan, di ba? Tapos yung pinaka-upuan nung babasa ng scripture, no? Kasi yung upuan na yun sa gitna, dyan yung upo, yung babasa ng scripture. No? Dyan upo si Jesus, sa ganyan upo si Jesus, nung binasa niya yung Isaiah at sinabi niya, this day, this prophecy has been fulfilled. No? Nakita niyo mo ang itsura, may mga upuan sa likod, sa mga big time na tao. Verse 40.
No? Sabi, who devour widows' houses, no? And for appearance sake, offer long prayers. These will receive greater condemnation, katatakot, no? So, hindi pa pala sapat. Yung simple condemnation. Yung mga tao palang gumagawa noon, greater yung kanilang condemnation. Sabi ni Jesus, si Jesus ay sasabi niya, hindi ako, hindi si Mark, si Jesus. Nasabi, devour widows' houses. Bakit? No? Bakit devour ng mga religious leaders na ito, yung bahay ng widow, yung balo? Kasi itong mga balo na to, wala silang power ng panahon nila. No? Kaya nga, sa scripture, laging balo ang ginagamit na example pagdating sa pagtulong. No? Lalo na pag walang lalaking anak, no, na tagapagmana yung namatay na tatay, yung property niya, nung tatay na yun, mapupunta sa gobyerno. Yan ang kanilang batas noon. At naglagay sila ng batas na parang mabawi yun ng balo, tutulungan sila ng mga religious leaders na ito. At itong mga religious leaders na ito, pag humingi ng tulong sa kanila, yung mga balo, ini-exploit nila yung bayad, no? Eh, siyempre, para ano po eh, para may kaso pa, kailangan mo ng abogado, pumunta ka sa abogado, siyempre, babayaran mo yan. Ngayon, sa dami ng appointment mo, sa dami ng hearing, hindi ka nakakabayad, ang nangyayari tuloy, yung bahay ng balo, pag nakuha niya na, ipambabayad niya lang doon sa Jewish leader. No? So yun yung exploitation, yun yung sinasabi ni Jesus dito, na devour widows' houses. No? Pinagsasamantalahan ng mga religious leaders na ito, yung kawalan ng power ng balo. No? Kawawa naman, no? Namatayan na nga. Tapos, dinadaya pa para yung kanilang bahay ay mapunta sa mga religious leaders. No? Parang yung mga developer ngayon, no? Yung mga developer, o yung mga bangko, no? Kapag hindi ka lang pagbayad, 3 buwan, kandado yung bahay mo, padlock, no? Tapos, sa kanila na mapupunta. No? Sabi pa, offer long prayers, no? Ginagawa nila yan to impress people. Akala kasi natin, kapag mahaba yung ating panalangin, impressive, no? Hindi, no? Hindi impressive. Sa ating prayer, ang mahalaga, masabi natin yung ating kahilingan. No? At mas maganda kung yung ating hinihiling ay ayon, naka-align sa kalooban ng Lord. Hindi kinakailangan mahaba, no? Hindi kinakailangan 1,000 Hail Marys, 500 Ama Namin, 300 Glory be to the Father, yung mga ganon, no? Hindi kinakailangan yun. Sila, ganun ang ginagawa niya. Ganun niya. Habang ko nakita niyo ba yung mga Jewish people kung paano sila mag-pray, no? Paulit-ulit, mga ganun pa yan, no? Diba, yung sa wall doon, nagsisiksik pa sila ng mga prayer request nila doon nila. Diba? Ano hindi ba gagalit ang Diyos sa kanila? Yung prayer request nila, doon nila sa pader, sinisiksik. No? Sisiksik nila sa pader yun, yung prayer request. Yung natirang wall ng temple. No? So, kaya nagpapakita ng long prayers itong mga religious leaders na ito, gusto nila ma-impress yung mga tao, no? Na the longer your prayer, the more you are a trusted religious leader. No? The longer your prayer, the religious you are. Hindi ganun yun. No? Hindi nasusukat yung prayer sa haba ng
panalangin. Sabi nga ng mga matatandaan, ang haba na panalangin mo, umabot na sa langit. No? Pag nag-pray tayo, ipag-pray natin, kailangan whole, galing sa heart yung ating prayer. Pag-pray natin kung ano gusto natin. No? Huwag natin, yung iba masyado specific, no? Pati apelido ng tao, binabanggit. No? Hindi ang Diyos natin ay omniscient, no? Alam niya lahat yan. Kung sino yung pinagpipray, hindi mo kailangan banggitin niya. Si Fernando Yutok, pwede mo pag-pray natin. Hindi na. Baka mamaya, si Dr. Reverend Pastor, ganyan. Ang haba, no? Hindi. Sabihin mo lang kung sino yung pinagpipray. Kilala ng Diyos yan. Huwag natin gawin tanga yung Diyos, no? Kaya ang haba tuloy ng prayer kasi talagang detalyado. Pagpalain niyo po siya, nakatira sa Phase 3, Block 54, Lockway. Pati yung address, binabanggit, no? Isang tao pa lang yung pinag-pray. Kung 10 tao yung pag-pray mo, abuti ka na maghapon ka. No? Pinanganak noong November 16, 1967, pati yung birth date mo sinasabi. So, hindi gano'n, no? Kaya itong mga tao na ito, manipulative sila. Ito ang tawag dito, religious prostitution. No, ginagamit yung religion para sa sariling kapakinabangan, no? Sa sariling kapakinabangan. Religious prostitution. No? Ang katotohanan, ang mga taong ito, wicked yung hearts. No? Hindi mabuti yung heart. No? Ay sasabihin natin, para naman tayo judgmental. Si Jesus yung kinondemn sila, sabi, receive greater condemnation. Si Jesus ang nagsabi niya. No? So kapag sinasabi natin yung katotohanan nangyayari, hindi judgment. No? No? Yung totoo pero pag nagsabi ka, hindi ka naman sigurado, sinabi mo na yung isang bagay, hindi ka naman sigurado, si Fritz nangupit ito paggabi. O hindi ka naman sigurado, binulugay nagsabi lang sa'yo, hindi mo naman napatunayan. Yun ang wrong judgment, kasi hindi ka sigurado, kaya hindi tayo pwedeng mamagitan sa mga usapin na hindi tayo sigurado, hindi natin alam. No, yung tawag doon, huwag tayong makikisaw-saw sa usapang hindi natin alam. No, yung mga ganitong tao nag-i-exist today, no? Ang nakakalungkot, maraming naniniwala sa kanila. No, maraming naniniwala sa kanila. No, dali ang tao kasi, dahil nga ligaw, kulang sa kaalaman, madaling hikayatin. Pero kapag ikaw ay well-equipped, alam mo ang scripture, hindi ka basta-basta maliligaw. Para kung may Google Maps sa utak. Kaya mahalaga, yung nag-aaral tayo ng scripture, no? Kaya mapalad tayo kasi meron tayong chance na alamin ang katotohanan dahil nire-reveal ito sa atin ng Holy Spirit. Verse 41. No, ayan yung nakita niyo yan, yung nilalagay nila sa ulo. Ano tawag? Prayer shawl o tali. No? So, kapag nilalangin sila, nagsusuot rin sila niyan para makita ng mga tao na nanalangin siya. No? Tangang pabayaan kasi gusto nilang ma-identify na sila'y nananalangin. Diba? Kaya nagsusuot sila niya. Tali, no? Prayer shawl. Hindi naman iniutos ng Diyos yan na magsuot kayo niya kapag kayo mananalangin sa akin. No? Kasi kung susundin natin yung tradisyon na yan, lahat tayo dito dapat nakatalok mong ganyan kapag nananalangin. No? Okay, so sisip na tayo, no? Nakita natin yung 5 mga tao na binanggit ni Jesus. Yung
mga sinasabi ni Jesus ng mga hypocrite na mga religious leaders. No? From the religious leaders, nag-shift si Jesus sa giving. No? Verse 41, and he sat down opposite the treasury sa temple, no? And began observing how the crowd was putting money into the treasury. And many rich people were putting in large sums. No? So, yung kanina, court of the Gentiles yun, andun sila. No? So, lumipat na si Jesus sa court of the women. No? Yung sariling court yung mga babae, hanggang doon lang sila. Yung mga babae, hindi sila pwede pumunta sa ibang lugar sa loob ng temple, hanggang doon lang sila. Kasi, actually, ang ini-invite lang na mag-worship sa temple, mga lalaki lang. So, pero gumawa sila ng court of women. Nandun sila. Nandun yung treasury. No? Doon, merong 13 tinatawag na offering receptacles. Yung laglagan ng offering. Hugis, trumpet to. No? Pag ano, hugis, trumpet. At ang bawat isa dedicated sa iba't ibang klaseng offerings. No? Iba't ibang klase. Depende sa offering mo, may mga number yon. Halimbawa, ang offering mo ay pledge para sa pagpapagawa ng temple. Okay, doon mo sa receptacle number 5. Offering ko para sa pagtulong sa mga balo, doon mo lagay sa offering sa receptacle number 4. Ito para sa mga pare, sa mga Levites, no? Receptacle number 9. So, 13 klaseng receptacle yun. Depende sa offering mo, doon mo ilalagay yun, no? At ang magdi-decide doon, yung paring nakabantay doon. May bantay na pari yun. Doon, no? Yung 5 huling receptacles, dedicated sa tinatawag ng mga leftovers. No, leftovers yung tira. Bawa, may tira kang barya. No? Na 20 pesos, yan. Yan mo lalagay yan. Sa leftovers, yung 5. Dedicated din. Doon, no? So si Jesus, bumaling na. No? Kanina, general crowd na kausap niya. Ngayon, mga alagad na lang ang kasama niya. Nung pumasok sila sa court of the women. No? Women's court, no? Naupo sila sa tapat ng treasury, kumulugan ng offering. Ano kaya purpose ito? Bakit doon sila naupo at pinapanood nila yung mga nagbibigay ng offering? Kasi magtuturo si Jesus sa kanila about giving. Tinitingnan ni Jesus yung difference ng mga nagbibigay, lalo na ng mga mayayaman. Ganun din yung mga mahihirap. Kasi nakita niya, yung mga mayayaman, ang daming nilalaglag. Ang daming binibigay na offering. Pero, ang katotohanan nun, sobra yun. Kaya sa leftovers nga nila, ininiuhulog eh. Sobra-sobra yun sa pera nila. Yung mga inilalagay nila. No, walang sacrifice na involved. No, kasi sa offering, pag tayo nag-o-offering, dapat may sacrifice. The more na nahihirapan kang bitawan, tapos binitawan mo, the better. Kasi may sacrifice na na-included. No? Ganun ang offering, no? Hindi yung sobra lang 20 pesos sa pera ko. Sobra, oh. Laglag. Walang sacrifice yun. No? Pero hindi ko condemn yun. No? Makikita natin mamaya. Verse 42. Sabi ni Jesus, and a poor widow came and put in 2 lepta, no? Which amount to a quadrans, no? Yung lepta, yun yung pinakamaliit na Jewish coin. Pinakamaliit yan, bronze, no? Bronze coin. Yung 2 lepta, itong 2 lepta na to, Kastumas ito, 1 denarii. Di ba? Yung denarii, lagi natin nadidinig, no? Nadidinig na natin. Yung 1 denarii ay katumbas ng 1 araw na sweldo. So, isipin,
yung 2 lepta, katumbas na isang araw na sweldo nung widow. Sabihin na natin sa panahon natin ngayon, magkano basic ngayon, Jen? Magkano? Basic. Oh. Ha? 600. Okay, so 600, no? Yung nilaglag ng widow, katumbas 600 pesos. Isang araw na sweldo niya. So ano gusto ipakita ni Jesus dito? No, anong lesson ang gusto ituro ni Jesus? Bakit sinama ni Mark to sa gospel, no, sa story? No, at saka bakit nag-shift dito yung gospel? No? Gustong ipakita ni Jesus dito na yung balo, yung isang araw niyang kinita, no, mahirap. Kaya natin, sabi natin kanina, yung mga balo, mahirap lang yan. No, yung kinita niya sa isang araw, no, binalik niya sa Diyos. No? Kasi, sa puso't isipan ng balo, yung kinita niya na yun, galing din sa Diyos. Kaya, yung term na ginamit ko, ibinalik niya sa Diyos. No, tayo may naniniwala na yung ating kinikita sa ating trabaho, no, yung mga nagtatrabaho dyan, ay galing sa Lord lahat yan. No, galing sa Lord lahat yan. Pero ang tanong, paano nila nalaman kung magkano nilaglag ng balo? No? Paano nila nalaman kung magkano hinulog ng balo? Kasi ganito yung sistema, yung procedure. No? Ganito. Bago mag-offer yung mga tao, dumadaan yan sa mga pari na naka-assign sa treasury. No? Yung mga pari naka-assign doon. Ipapakita nila yung i-offer nila at sasabihin nila kung para saan. No? I-authenticate ngayon ng pari yan. Kung anong klaseng offering yan. Di ba sabi ko sa inyo, may 13 offering receptacles. No? I-offer nila, i-authenticate ng pari yan, sasabihin, okay, itong ganitong offering, dapat ihulog sa receptacle number 3, example. No? Sasabihin ng pari yun. Tapos, pagkatapos na i-verify yun, bago ihulog yung isisigaw ng pari yun. Okay, receptacle number 3, 600 pesos. No? Ganun yung isisigaw ng pari yun. Kaya alam nila Jesus kung magkano hinulog ng balo. No? Ang bakoy, mayaman. Okay, receptacle number 12, leftover, 5,000 pesos. Kaya na alam niyo yung Jesus kung na malalaki yung hinuhulog ng mga mayayaman. Kasi isinisigaw ng pari yun. No? For transparency daw. Pero ang totoo noon, para magkaroon ng competition, malaki hinulog. Dagdagan mo isa akin, no? 3,000 hinulog ng isa, mas mayaman ako niya, 5,000 sa akin. No, ganun, yun ang purpose nun. Hindi for transparency. No? Para magkaroon ng competition sa paghuhulog. Yun ang purpose nun. No, kaya nga tayo dito, nakita niyo yung mga envelope natin, walang mga pangalan yan. No, bakit walang pangalan? Kasi, pag nilagyan ng pangalan yan, baka magkasala yung bibilang niyan. No? Magkakasala yung bibilang niya kapag nilagyan natin ng pangalan. No, yung mga ilalagay nyo sa offering bag, kapag in-implement natin dito na kailangan nakasobre lahat yan, kailangan may pangalan, baka magkasala ako. No? Maaaring gamitin ni Satan niya para magkasala kami ni Tatay Eric. Pero walang pangalan yan, wala kami kasalanan. Bahala kayo. Kayo naglalagay dyan. Hindi man namin alam ni Tatay Eric kung kanino galing niya. Alam ng Lord yan. No? Kasi yung offering nyo, hindi nyo naman ino-offer yan para sa akin. No? Ino-offer nyo yan para sa Lord.
Dahil ang church na ito para sa Lord to, hindi ko para sa, hindi ko to church. Hindi niyo pangalan, The Way Community Bible Church. Ngayon, kung papalitan ko yan, Fernando Community Bible Church, akin ko. Pero hindi, The Way, di ba? The Way, sila yung mga unang, ang tawag sa mga unang followers ni Jesus. No? Kaya hindi dapat tayo kaya hindi natin ilalagyan ng pangalan niya. Ibang mga evangelical church, may pangalan niya. Ako nga noon, dahil kailangan ko sumunod, ang nilalagay kong pangalan, ano ba yun? Samuel ba o Samson? Ha? Basta may ginagamit akong pangalan, no? Para hindi nila malaman na sa aking galing yun. No? Kasi ang tendency niya, ay malaki magbigay ng offering ito. Eh, alagaan natin. No? Ganun yan eh. Yun ang katotohanan, no? Masakit pakinggan, pero yun ang katotohanan. Malaki mag-offering ito si Brother Fernando. Kasi pag binuksan yung sobra, Brother Fernando, 10,000. Laki mag-offering nito, alagaan natin. No, paglabas mong gano'n, talagang ginagaganin ka. No? Yun yung sabi ni James, no? Kung babasahin niyo yung book of James. Nagkakaroon ng pagtatangi dahil doon. Kaya hindi natin yung ginagawa. Hindi lang sa tumatanggap ang magkakasala, pati yung nagbibigay. No? Okay. 43 na tayo. Ayan o, yung itsura ng receptacle. Diba? Hugis trumpet siya. No? Ayan yung balo, dalawang lepta yung kanyang hinulog. Yun yan ang itsura noon. Marami yan, 13 yan, nakapaikot na gano'n. Isang treasury court yan, pag gano'n yan, dalawang nakapaikot siyang gano'n. Yan, ganyan. Receptacle. Okay, 43. And calling his disciples to him, kasi nga yung mga disciples na lang kasama niya, he said to them, truly I say to you, this poor widow put in more than all those putting money into the treasury. Kung mas marami daw, mas mahalaga. Mas marami more, sabi ni Jesus. More. Yung offering ng widow, ang pinakamalaki. Sa panahon ng pag-i-stay nila, sa dami nung nakita nila nag-offering, yung offering ng widow, ang pinakamalaki. Dalawang lepta lang yun, no? Sa face value, mas malaki yung offering ng mga mayayama. Pero, sa spiritual value, mas malaki yung offering ng widow. No? Kasi, yung offering ng widow, may sacrifice. No, kailangan natin yun. May sacrifice yung ginawa niya. Yun lang ang pera niya eh. Ibinigay pa niya. No? Iyon ang tinitignan ng Lord doon. Yung sacrifice natin, hindi kung gaano kalaki yung ating hinuhulog dyan sa offering bag na yan. Nagsasacrifice ba tayo? No? Meron istorya. Meron isang matandang lalaki na naginip siya. No? Sa panaginip niya, kinuha ng Lord yung kanyang offering, weekly offering. No? Sabi ng Lord sa kanya, kukunin ko yung weekly offering mo, i-multiply ko by 10. No? Weekly offering niya, i-multiply niya by 10. Yun ang matatanggap kong blessing. Yung times 10. No? Ngayon, sa panaginip niya, nagsimula siyang maghirap. No? Every week, lumilipas yung week. Nagsimula siyang maghirap. Ngayon, tinanong siya nung kinukwentuhan niya nung panaginip niya. Bakit ka naman naghirap? Minumultiply nga sa 10. Yung weekly offering mo, times 10. Kasi 20 pesos lang yung umulog ko, linggo-linggo. Multiply sa 10, 200 lang ang blessing ko sa loob ng isang linggo. Kaya naghirap ako. Diba?
Gusto natin humihingi tayo ng pagpapala sa Lord. Lord, bless me, Lord. Bless me. Kailangan ko ng financial blessing. No, bless me, bless me. Ayaw naman natin magbigay. Gusto natin kabiglang. No, pag sinubukan natin yan, pagpapalain tayo ng Lord. No? Kung hindi mo kayang magbigay ng sacrifice, ibig sabihin wala kang tiwala sa Diyos. No, kaya mo ba i-sacrifice? 500 na lang itong pera ko, pero kailangan ng church kasi mayroong family outing. Kailangan ng church kasi may youth joint fellowship. Ilaglag ko na to, no? Bigay ko na to. Si Lord naman magpapalik na. Yun ang gusto ng Lord. No? I-consider natin na lahat ng blessing na dumarating sa ating buhay mula sa Kanya. No? Ang kailangan lang na i-sacrifice. Hindi yung sobra na. Last verse na tayo. Sa mga nagugutom na kayo. For they all put in out of their surplus. No? Yung mga mayayaman. But she, out of her poverty. No? Put it all, all she had to live on. No, binigay ng balo yung kabuhayan niya. No? Samantalang yung mga mayayaman, surplus lang daw, yung sobra. No? Kaya, kung titimbangin, mas matimbang yung ibinigay ng balo. Although, 600 pesos lang yun. Yung mayaman, nagbigay ng 20 mil. Yung balo, 600 pesos lang. Pero mas mabigat yung binigay ng balo. Kasi, may matindi yung sacrifice na nakakonekto. Na, mahirap. Tayo, hindi natin magawa yung sacrifice. No? Hirap tayo, no? Hindi natin iisip si Jesus nga, yung buhay niya yung sinacrifice para sa atin. No? Eh tayo, isa-sacrifice natin yung pambili natin ng ice cream, yung pang-coffee bingo natin, yung samgyup natin. Hindi natin kaya i-sacrifice yun. Yung balo, iniisip niya, kaya binigay niya lahat, God is the source of everything. Which is true, no? And God will provide everything. Which is true. No? Kaya yung balo, binigyan ni Jesus ng commendation sa offering niya. Kasi nag-rely siya sa Diyos. Fully, no? Pero yung mga mayaman, hindi naman kinondem, no? Ng Diyos. Yung nag-o-offering na walang sacrifice, hindi naman yan kinukondem. No? Kasi nagbigay din sila. Ang mahirap eh, hindi talaga nagbibigay. Yun ang kinukundina ng Scripture. Yung hindi ko talaga nagbibigay. No? Tandaan natin, no, yung 50 pesos na gagastusin natin para sa pagkain, ilang oras lang yan. Wala na. No? Yung 50 pesos, binili mo ng tabi sa ukay-ukay. No? Ilang buwan lang. No? Kahit maingat ka, wala na yan. No? Yung 50 pesos, nilagay mo sa alkansya para kasi nag-iipon ka pabili ng kotse. Yung kotse mo ilang linggo lang, ilang buwan lang, ilang taon lang. Wala na rin yan. Pero pag binigay mo sa Lord yung 50 pesos mo na yan, eternal yan, hindi yan mawawala. No, eternal yan. Naka-record sa Lord yan, okay. May 17, 2026. No? Si Prince nagbigay ng 50 pesos. Na-record yan. Okay. Ino-multiply ko sa 10, 500 pesos, eternally. Eternally yun. Kasi sa Lord mo binigay. Eh kung sa si Chris nagbigay ng 50 pesos pang lunch fellowship. Pag pinahin ko yan, bukas ang umaga,
Pag CR ko, wala na yung 50 mo. Di ba? Samantala kung para sa church yan, eternal yan. No, sa ating makakausap ka ng Lord, please, yung 50 pesos mo ito yung narating. Di ba? Hanggang doon sa langit. No, mababagit yung 50 pesos mo. So sinasabi ni Jesus dito, kung bakit sinabi ni Jesus ito sa mga alagad, isa ito example, no, ng pagsunod sa Kanya. No, kapag sumunod tayo sa Lord, kailangan natin ng full commitment. Full. No? 100%, hindi 99%. Full commitment. Hindi partial o parte lang ng ating buhay, kundi yung buong buhay natin. No? Yung iba kasi, ang ikinukomit nila sa Lord, yung sobra lang. Ito nakakalungkot sa totoo lang. Sobrang oras. Sige Lord, mag-church ako kapag kami sobrang oras ako. Pag hindi ako busy, sige mag-church ako. No? Sobrang lakas, sige mag-ministry ako, mag-serve ako. Pagka maganda yung pakiramdam ko. Pagka yung feelings ko. Sobrang pera, sige kung meron ako sobrang pera. Mag-offering ako. No, yung mga sobra lang, kagaya ng mga mayayaman. Walang sacrifice. Sige, atin ako pag may time ako, no? Yung tira-tira lang natin, yun ang binibigay natin sa Lord. Yun, nakakaawa, no? Nakakaawa, hindi ang Lord yung nakakaawa, tayo. Kasi magre-reflect yun sa atin. Ang Lord, hindi yan nakakaawa. No? At mag-iingat tayo kasi anong sabi ng Matthew chapter 7 verse 21. Babasahin ko lang. No? Matthew chapter 7 verse 21. Anong sabi dito? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. No? Kung hindi, yung mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ito nakakatakot. No? Sa tuwing mabasa ko, ang verse na ito ay nakakatakot. No? Kasi hindi daw lahat na nagsasabi, Lord, Lord, ay papasok sa langit. No? Sabi nga, to follow Jesus requires great sacrifice. Di ba, napagkaralan natin mo nakaraang chapter na sabi, to follow me, you carry your cross. Kailangan natin ng sacrifice. No? Kasi yung mga priorities mo sa buhay, dapat bibitawan mo yan. So, pag hindi natin binitawan yan, at ipinalit si Jesus, ay idol natin yan. Minsan hindi natin namamalaya. Yung ating trabaho, idol pala natin. Yung ating pag-aaral, idol pala natin. Yung ating mga mahal sa buhay, idol pala natin. Yung pera, yan ang madalas maging idol, yung pera. No? Napaka-prone gawing idol yan. No? Kailangan natin itiwala yung ating buhay, buo, fully. No? Hindi partial kay Jesus. Gaya ng balo, no? Binigay niya lahat. No? At dapat, yun ang ilalagay natin sa ating isipan. God is all we need. Kapag meron tayong Diyos sa buhay, nasa atin ang lahat. Wala nang hahanapin pa. No? Parang yung kanta ni Daniel Padilla, no? Nasa iyo na ang lahat. Yun ba yun? No? Kapag nasa atin ang Diyos, o tayo'y nasa Diyos, nasa ating lahat. God is all we need. Kaya ngayon ang ating title, no? At sa ating pagtatapos, pursuing God's will for our lives requires personal sacrifice. No? Itanungin natin yung ating sarili. Nagkaroon na ba ako ng sacrifice para sa Lord? Meron ba akong mga ibinigay ng sacrifices para sa Lord? O wala, o puro mga tira lang ang ibinibigay ko sa Lord. No? Ang pagtataguyod ng kalooban ng Diyos para sa ating buhay
ay nangangailangan ng personal na sakripisyo. Habang sinasartify tayo ng Holy Spirit, lahat ng areas o aspect ng ating buhay, tetestingin yan. No, tetestingin yan. Yung ating puso, susukatin yan. Araw-araw. No, araw-araw. Susukatin, ano ba naman ang puso ng tao nito? No? Kaya palagi nating aalalahanin yung greatest sacrifice na ginawa ni Jesus sa atin. So, hindi tuwing mahal na araw lang natin iisipin yun. Yung sacrifice na yun. Kaya ako, against ako sa mga ganun no? Yung may mga sineselebrate na Holy Week, no? Yung Christmas. Kasi, ang nangyayari, doon lang sa araw na yun, naaalala yung ginawa ni Jesus. Pagkatapos ng Holy Week, wala na. Hindi na naalala yung sacrifice ni Jesus. Aantay na naman yung Pasko. Pasko, nagkatawan tao ang Diyos dahil sa pag-ibig niya sa atin. Pagkatapos ng Pasko, wala na naman. No? Ganun na nangyayari. Kaya ako, against ako sa mga gano'n. Hindi maaari, ayaw kong sinuselebrate yung gano'n. Kaya lang, wala akong magawa, no? Dahil yun ay tradition. Mahirap na tanggalin sa tao. Okay lang naman tayong mag-observe. No? Observe, ha? Hindi umayon. Okay lang, no? Pero wag nga nating tularan yung iba na naaalala lang ang ginawa ni Jesus tuwing Biyernes Santo lang. Mali pa. No? Ang namatay si Jesus, Huwebes, si Jesus. No? Kaya, palagi nating alalahanin yun, yung sacrifice ni Jesus. Para huwag natin ipagmalaki yung ating mga ginagawa. Anong isa nakaalala natin, heavy yung ginawa ko. Nag-songlig ako. Songlig lang yun. Si Jesus anong ginawa? Diba, binigyan niya yung buhay mo. Tinagupit, no? Panoorin niyo yung Passion of Christ para makita niyo kung paano sacrifice yung ginawa ni Jesus. No? Kasi yung Passion of Christ, sabi ng mga Bible scholar, almost, hindi ganun mismo, yung suffering na dinanas ni Jesus. No? Para huwag tayong magmalaki. No? Kapag inisip natin, kasi yun yung greatest sacrifice. Wala nang hihigit pa. No? Kasi hindi yung ating mga gawa ang mahalaga sa Diyos. Hindi yung ating mga ginagawa. Kung hindi yung puso natin, yung heart natin, na sinusurrender natin at sinasubmit sa Kanya. O, yung heart natin, yan ang tinitignan ng Lord. Yung mga sacrifices natin, na kahit masakit sa kalooban mo, ginawa mo dahil mahal mo ang Diyos, yun ang tinitignan ng Lord. No? Yung submission natin sa Lord, ay hirap na hirap tayo sumunod. Ay hirap talaga, no? Hindi ko sasabihin napakadaling sumunod sa Lord. Mahirap, kaya nga kailangan natin ng Holy Spirit. Pero, dapat makita ng Lord yung desire mo, no? Makasunod, Lord, gusto ko talaga makasunod. Kaya naman, tinas ng ulo ko, tulungan mo ko. Yun ang gusto ng Lord, hindi yung, Lord, kasi isa na tao lang. Yung kapira, tao lang. Maunawaan na lang ni Lord yun. Sabihin mo, ganito gagawin ko, magkakasala ko rin. Maunawaan mo na ito kung bakit. Ginajustify natin yung ating kasalanan at yung ating kahinaan. No? Lagi natin patandaan, lagi natin sa ating isipan, that God is all we need. No? And that is faith. No? Faith yun, kapag naniwala tayo na God is all we need. Ngayon, kung di ka naniniwala God is all we need, ay delikado, may problema ka. Baka wala ka pang faith, wala pang faith na ibinibigay sa iyo. Ang Lord, kailangan mo ipanalangin niya. Lord, give me faith. No? Kailangan ko ng faith kasi hindi ako nagtitiwala sa iyo. Okay?